Sino nga ba si Rodrigo Duterte? Ano ang tunay niyang pagkatao? Totoo nga bang isang simpleng tao, Digong? Yung tipong kumakain ng nakakamay, may simpleng ulam, natutulog ng nakakulambo at higit sa lahat, nakatira lang sa isang simpleng bahay. Sino nga ba talaga si Rodrigo Duterte? Ano naman po kaya ang pagkakakilanlan ng mga Duterte, the hard supporter? Totoo kayang mga pikit mata silang tagasunod ni Digong? Totoo nang rin po kayang sila ay yung mga taong kahit ituro mo na ang tama, ay pilit pa rin nilang minamali. Marami tayong katanungan na mahirap hanapan ng totoong kasagutan. Bueno, inuorin na lamang po natin ang video at kayo na ang humusga. Maraming salamat po mga katropa. DDS ka ba? Ito ang mga palapandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impierno kayo, magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag ni kay Duterte. Tatay, miss na nga mo siya. Kahit hindi naman sila na ang tanging pagkakapareho nila sa kanilang tatay ay mga mababaho ang bunganga, palamura at walang respeto sa kapwa. Putang ina ninyo. Nobody but nobody. Number 2, ang mga DDS ay may dugo makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung gawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. 庄户国家主席习近平。 Number 3, mahilig sa fake news. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napakalaking interest. Number 4, mga uto-uto at mga may saltik sa utak. Lahat ng DDS ay followers ng mga bayarang vloggers at bloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat P, Claire Contreras alias Maharlika at Crisette Chu at kung sino-sino pa maaperon kay Duterte. Naniniwala sila sa pulveron video na ipinagkakalat ni Maharlika kahit ilang buwan na niya ipinangako na ilalabas pero wala naman. Number 5, aktibo sa SOCMED at marami ay binabayaran bilang trolls. Karamihan sa mga DDS ay may mga multiple accounts na ginagamit upang man-troll sa Facebook. Yung mga hindi nababayaran ay walang kaalam-alam na naka-screenshot ang kanilang mga pro-Duterte comments at may namimingin para sa kanila. Number 6, mga mangmang at sarado ang utak. Karamihan sa mga DDS ay mga mangmang at kulang sa pinag-aralan kaya di marunong mag-analisa ng mga pangyayari sa kanilang paligid, lalo na sa mga usaping panlipunan. Basta raw pro-Duterte sila at wala silang pakialam kung wala naman talagang ambag ang mga Duterte sa kanilang grupo. Number 7, karamihan sa mga lalaking DDS ay mga manyakis at mga babae naman ay mga haliparot. Itong mga DDS na ito ay yung mga natutuwa pa pag nakikita ng mamanyak ng mga babae si Digong ay yes mga anor. Dito mo malalaman na walang respeto ang mga ito sa mga kababaihan at iniidolo nila ang mga kamanyakan ng kanilang poon. Halimbawa na itong si Senator Bato de la Rosa na mayanyak pa ang asawa ni dating Senate President Mig Zubiri matapos itong patalsikin bilang Senate President. Ang mga babae naman ay mga tipo ni Mocha Uson at Claire Contreras alias Maharlika na ginagawang parausan ni Ligo. Ang 8, ang mga DDS ay bilib na bilib sa drug war ng kanilang Tatay Digong at talagang in denial pa rin hanggang ngayon na napakarami pa ring mga adik kahit sa syudad ng Davao. Hindi sila naniniwala na puro pitsugin lang naman ang pinagpapatay ni Digong sa kanyang drug war at yung mga kalaban ng Davao Mafia na kinabibilangan ng kanyang mga bataan na sina Michael Yang, Lincoln Ong
Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan at ang kanyang anak na si Paulo Duterte at kasosyo nitong si Glenn Escandor. At dahil nga DDS, di sila naniniwala na ang mga tone-toneladang shabu na nakumpiska sa warehouse ni Lincoln Ong ay may koneksyon kay Tatay Digong. Hindi rin sila naniniwala na yung kanyang pinapatay na si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog ay kanyang kaibigan at kasosyo sa negosyo ng iligal na droga. Pangsyam, pagkatapos mapanood itong video ay magko-comment ang solid DDS o kaya we love Tatay Digong. Matindi talaga naman panggap itong si Digong. Kaya naman noong 2016, marami siyang napaniwala na isa siyang matino at malinis na leader. Kunwari ay simple at payak ang kanyang pamumuhay sa kanyang simpleng bahay sa Barangay Matina sa Davao. Yun ang makikita ng mga tao. Ang hindi nila alam, nasa likod lang pala ng kanyang bahay ang isang malaking golf course sa Davao City Matina Golf Club at dito siya sinusundo ng kanyang chopper na nakapamalan kay Apollo Kibuloy na wanted sa Amerika dahil sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children matapos magoyo ang 16.6 million Pilipino at mahalal bilang Pangulo ay naging isang high-end commercial residential center ang 22-hectarean golf course sa tabi ng kanyang bahay at tinawag itong Davao Global Township. At sino ba ang nasa likod ng Davao Global Township? Ito ay walang iba kundi ang kanyang businessman crony na si Fred Yuson. Katabi naman nito ang isa pang residential complex na The Matina Enclaves na pag-aari naman ng isa pang Duterte crony na si Glenn Escandor. Si Escandor ay business partner ni Paulo Duterte sa smuggling ng mga mamahaling sasakyan, mga ukay-ukay, bigas, sukal at pandidroga. Ganyan magtrabaho si Digong. Kunwari, simple,